Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, si Orly Gutesa po, nag-recant na rin, binawi yung kanyang unang salaysay na nag-deliver siya ng mga maleta kay Martin Romualdez. Ang sabi, pagka naman lang mga kababayan ni Senador Marcoleta, nilaglag na mo at saka ni Mike Defensor sa kabaga. Ayan o. Orly Gutesa withdraws claim he delivered suitcases of Castro Romualdez house. Usapang Kongreso. 3 minutes ago lang po, basura story, binasura. Orly Gutesa withdraw his earlier claim that he delivered suitcases of cash to the house of former Speaker Martin Romualdez. In his latest statement, Gutesa claimed that former Representative Mike Defensor prepared and typed his affidavit on a laptop. He also alleged that he was offered 150 million in educational scholarship for his children. Gutesa further claimed that he was used by Senator Rodante Marcoleta in Defensor, saying he was left unsupported after the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ialata naman talaga po na mas sabi nga natin doon sa affidavit na piki po yung pirma ng abogado. Nagreklamo yung abogado kasi ginamit yung pangalan niya, piki yung pirma. Afterwards, mga kababayan, in-invite siya, di ba, ng DOJ. Hindi nagpakita si Gutesa. That was the last. At yung affidavit po, sabi ni Marcoleta, basahin mo lang anya. Mas familiar pa po si Marcoleta kaysa sa witness niya na si Gutesa. O di ngayon, prinomisahan pala mga kababayan, sabi dito sa kanyang affidavit of recantation. 150 million plus scholarship. Sabi ko sa inyo. Ito yung affidavit mga kababayan of recantation. Pinost ngayon ni Atty. Carlo Ibanez. Yan, 10 minutes ago, sinumpaang salaysay. Basahin natin mga kababayan ang sinumpaang salaysay. Ako si Orly Gutesa, dating retiradong marino, may asawa at may 4 na anak, nasa hustong gulang, Pilipino, may sapat na kaalaman at kakayahan at kasalukuyang naninirahan sa Barangay 4. Dinilit yung kinubiran yung address. Sa ilalim ng panunumpa ay nagsasaad ng mga sumusunod. Orly Gutesa. Pinirma niya yung sinumpaang salaysay of recantation. Mahaba, mga kababayan, yung kanyang sinumpaang salaysay of recantation. Ito, basahin ko po sa inyo. Sabi dito, number 1, ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari at kung paano ako nahimok at nilinlang na magsalita. Nilinlang daw siya na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025. Sa ginagawa nilang investigasyon patungkol sa flood control issue sa kasalukuyang panahon. Number 2, ang pagkakataong ito ay hindi ko lubos maisip or sumagi man lamang sa isip ko para magsalita sa nasabing issue at ang buong pangyayari kung bakit nagkita kami ni Senator Dante Marcoleta sa pamamagitan ni former Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant na malapit sa Sofitel Hotel sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay noong September 24, 2025. Number 3, ang pangyayari ito ay naganap dahil na tumawag sa akin ang driver ni former Congressman Defensor na si
Django, bandang pagitan ng 9 a.m. to 10 a.m. ng September 24, 2025. Na ang sabi niya, kung pwede daw mag-dinner kasama si former Congressman Defensor sa araw na yon. Ang sabi ko kay Django, bakit? Sagot niya, may itatanong lang daw siya. May itatanong lang daw si former Congressman Mike Defensor sa akin. Noong mga oras o panahon na yon, ako ay nanood ako ng TV sa bahay. Sabi ko ulit sa kanya, sige at saan? Anong oras? Sagot niya sa akin, mga 1:30 p.m. Sabi ko, sige, advise mo na lang ako saang lugar at sinagot niya ako, akong okay. Number 4. Sa pagkakataong iyon, sinabi ko kay Mrs. na aalis ako 12 noon at may pupuntan lang ako. Sabi pa niya, magsundo ka sa anak ko. Pero sabi ko, saglit lang. Siguro ito. Umalis ako ng bahay sa nakatakdang oras, 12 noon. Sakay ang aking motor patungo sa usapan naming ni Django na dapat malapit lang sa area ng Senate lang daw. Ako mag-standby. Number 5. Itong si Django, nakilala ko ito mga 4 to 5 months ago sa BCG. Noong ako ay naka-duty pa kay Mrs. ko, wife ni congressman ko. At nasabi ko sa kanya na kay Kong Saldi ko ako naka-duty bilang VIP security detail. Sa pagkakataong ito, dito kami nagpalitan ng personal na mga cellphone numbers. Hindi ko alam na boss niya pala si former Congressman Mike Defensor. Alang iya talaga. Number 6, around 1:45 p.m., nakarating ako sa Petron Macapagal. Nag-parking muna ako at pumasok ako sa isang tindahan para makapag-snack habang nag-aantay ng tawag kung saan ang eksaktong lugar ng dinner. Number 7, around 3 p.m., nagbigay na ng lugar at yun ang isang Japanese restaurant malapit sa Sofitel Hotel sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay. Sumakay ako uli sa aking motorcycle bike at tinungo ang nasabing lugar at nakarating ako around 3:10 p.m. sa ibinigay na lugar. Number 8, pagkapasok ko sa restaurant, umakyat ako sa second floor, pumasok sa isang VIP room kung saan sa aking pagpasok ay agad tinanong ni former Congressman Mike Defensor, Orly, sagot ko yes. Yes sir. Ang sabi niya, kumusta? Sagot ko okay. Okay lang po. Sabay inabot niya ang kanyang kamay para kamayan ako. Sabay sabi, upo ka at ang sagot ko, salamat. Number 9. Ang VIP room na yon ay 3 lang kami ang tao doon. Siya, ako at si Mark na asawa ng anak niya. Umupo kami sa isang round table na mesa sa tansya ko, 8 or 10 seaters ang setup. Nagkwentuhan kami ng kaunti. Tapos, nag-open na siya ng salita patungkol sa corruption. Sagot ko naman sa kanya, oo nga sir. Sabi niya sa akin, nasabihin ko na naghahakot kami ng pera sa bahay ni Kong Saldi galing sa DPWH. Kino-coach na po. Sagot ko sa kanya, sir, wala akong nakita na may nagdi-deliver ng maleta sa Valle Verde. Pero pilit niyang sinabi na may nakita ako at sabihin ko po na nakita ko na ang isang maleta at binibilang ni Paul bago namin binahe ang maleta sa BCG. Sabi ko, di ko talaga alam sir na may mga maleta na hinahakot namin. Sabi ko, basta
Pag duty ako, sir, sina Paul at Mark ang kasama naming lagi sa executive assistant ni Kong Salde at sila ang nakakaalam ng detalye. Habang nagkikwentuhan kami, pinipilit niya sa akin na isulat na ang pinagsasabi niya sa akin para pagdating ni Senator Dante, mabasa niya at siya na magdesisyon kung pwede. Sabi ko, sir, wag na po kasi nabanggit na po sina Paul at Mark. Yan ang mga susi sa lahat ng katanungan nila sa Senado. Sir, sabi niya, hindi. At pilit sabi niya, sulat lang na natin, bahala na si Senator Dante. Sa takot ko, nasabi ko, sige sir, agad inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Number 10. After mga 4:30 p.m., dumating si Senator Marcoleta sa baba ng restaurant at tumawag sa kanya na nagtatanong kung anong room. Lumabas si former Congressman Mike para salubungin si Senator Marcoleta. Hingal ng pumasok at umupo sa tabi ko. Sa pagkakataong ito, iniabot niya ang kanyang kamay sa akin para kamayan ako at umupo siya sa parting kaliwa ko. Sabi niya sa akin, pasensya na hapo ako. Taas kasi ng hagdan. Pinagpatuloy ang pagsasalita. Sabi niya, pasensya na, nagmamadali ako. May session pa kasi kami. Tumakas lang ako. At sabi niya sa akin, only Marines ka, di ba? Sagot ko, opo, sir. Pero retired na ako, sir. Sagot niya sa akin, mga walang hiya sila, binaboy nila ang Pilipinas. Binibrainwash po. At patuloy pa niya na isa po itong Senator Ping, balak na itigil ang investigation. Di ko maintindihan kung bakit at ang masaklap na kay Saldico, kung Saldico lang lahat nakasentro. Alam naman natin na di niya magagawa yan nang walang utos. Sumabat si former Congressman Mike. Pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark diyan na affidavit. Sagot ni Senator Marcoleta, mayroon na ba pare? Basahin mo muna at ikaw na bahala kung pwede yan, sabi niya. Pare, 150 million. Pare, 150 million lang. Masaya na tayo. Number 11 po. Sinimulan na ni Senator Marcoleta basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike Defensor. Sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog niya, mismo ang Tagalog at siya na mismo ang nag-ayos sa laptop ni Mark na may ilan-ilang talata siyang pinalitan sa mga ginawa ni Mark. Doon mismo sa harapan ko, inayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yon. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong masyado magtagalog. Kaya pala mas familiar si Rodante Marcoleta sa affidavit ni Gutesa na pinapirmahan lang sa kanya. At yung nagnotaryo na abogado, wala man alam kasi piniki yung pirma. Nagreklamo yung abogado. You see, naglitawan na mga kababayan. So, number 12. At nang matapos niyang basahin ang affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makakabanggit kay former Speaker Martin na nag-deliver ng pera. Sabay paalam, pare, ayusin nyo yan, babalik ako, hahabo lang ako sa sesyon.
Bago siya umalis, sinabi ko sa kanya, Sir, wag na po ako kasi po nabanggit na din po ang pangalan ni Paul at Mark. Sagot niya, di pwede si Paul at Mark kasi iglesia, matitiwalag yon at ayaw ko na ako ang dahilan sa pagkakatiwalag nila. Bawal kasi sa iglesia ang ganyang usapin. At sinabi niya muli at pinilit niya sa akin na ako na lang ang sabay sabi na babasahin mo na lang yan at mababayaran ka namin. Kaya pala kino-coach ni Marcoleta na basahin mo anya paragraph 20. Wag na niya, basahin mo lang. Mamaya i-replay ko yung sinabi niya. Yung sa hearing sa Senado. Sabi na, ang sabi niya, kung di ko gagawin ito, ang plano ni Senator Lacson, na itigil na ang investigation. At ay magtatagumpay. Ay kung hindi daw niya gagawin, ang plano ni Senator Lacson na itigil ang investigation ay magtatagumpay. Wala kang mapapala sa paulit-ulit na pilit niyang ituloy ko ang ginawang affidavit ni Mark at dala ng takot at pangamba lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi. Nasaksiyan ko kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi na napasama ako sa 3 beses na delivery ng mga maleta sa allegedly bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala nga akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Kaya po mali-mali. Nag-deliver daw doon sa bahay ni Martin. Yung bahay ni Martin pala, under repair. Wala man doon. Nandun, mga construction workers. At after the hearing, mga kababayan ng Senado, hindi na nagpakita si Gutesa. Nagtago na mga kababayan. Ngayon, lumitaw bigla. Ayun, nag-recant. Ako ay napilitan na sabihin sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, go na ako dyan sir, sabi niya. Kaya lang sir, ang inaalala ko lang po, yung pag-aaral ng mga anak ko. Ang inaalala ko lang po, pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng cash at educational scholarship si former Congressman Mike Defensor bago tuluyan siyang umalis. Sabi niya, pare, babalik ako, ayusin mo na ang affidavit. Para pagbalik ko, basahin ko na lang mamaya, sagot ni former Kong Mike. Okay pare. Number 13 ng kanyang affidavit of recantation. Habang inaayos ni Mark ang ginawang affidavit sa kanyang laptop, nasa tabi ako at nakatingin para makita ko din ang ginagawa niya. At nang matapos na ang around 6:45 p.m., bumalik si Marcoleta. Umupo uli siya sa dati niyang inuupuan. Kumain muna siya, nakakamay lang. Nakakamay lang siya at pinapak agad ang pritong manok. At matapos siyang kumain, binasa uli niya ang affidavit na ginawa ni Mark at sinabi na okay na ito pare, print mo na. Inutusan ni former Congressman Mike Defensor si Mark na tanungin kung may printer sa restaurant. At mga ilang minuto bumalik si Mark, dala ang mga printed na affidavit.
At kumuha si Senator Marcoleta ng isang copy. Sinabi niya, akin na muna ito para may copy na ako, at pilit sinasabihan niya ako na ipanotaryo mo yan sa kakilala namin. At bukas punta ka ng Senate kasi may hearing ng 9 a.m. Dapat nasa Senate ka ng 8 a.m. Diretso ka sa office ko. Pagkatapos ay umalis si Senator Marcoleta at sumabay na din si former Congressman Mike Defensor. Pang-14. Naiwan kami ni Mark at pinapunta ako sa mapapagnotaryuhan sa Pasay. Agad binigay niya sa akin ang address at pinuntahan ko para makapagpanotaryo doon. Pagkatapos ng notaryo, bumalik agad ako sa restaurant at binigay ni Mark ang binalot na pagkain. Sa kadiretso na akong umuwi, mga 9 p.m. nakarating ako sa bahay. Number 15. Naikwento ko kay Mrs. na sabi ko sa kanya, parang haharap ako bukas sa Senate. Ang sagot niya sa akin, bakit? Kasi sabi ko sa kanya, si Paul at Mark ayaw ipatawag ni Senator Marcoleta kasi baka daw matiwalag sa iglesia. Kaya ako ang pinilit niya na tatayong witness. Sabi niya sa akin, bahala ka. Number 16. September 25, 2025, kinaumagahan umalis ako ng bahay, dala ko ang sasakyan ko na Montero at bumalik ako sa pinagpanotaryuhan ko kasi ang taon pinapalitan ko, nagawa kasi 2025 at pinapalitan ko ng 2024 para di mahalata ang kasinungalingan na nakasulat dito. Nakarating ako ng Senate around 8:15 a.m. at sabi ay tumuloy ako sa 5th floor dahil doon ang opisina ni Senator Marcoleta ayon sa duty lobby na kung saan ay nag-login ako doon. Kinunan ako ng ID at nilagyan ng countersign para sa visitor ng office ni Senator Marcoleta. Siyempre may records ito doon. Sa second floor noong nag-open ang elevator, may pumasok na babae na yon ang staff ni Senator Marcoleta na nagsundo sana sa lobby kaso nag-iihi noong di pa ako dumating. Kaya doon na niya ako nakita sa elevator, paakyat ng 5th floor. Paglabas ng elevator, papunta sa opisina ni Senator Marcoleta. Habang kami naglalakad sa hall, naalala ko noong nagmamaniho ako papuntang Senate, naisip ko na wag na tumuloy. Kaya lang naisip ko ang mga pera at edukasyon at ang pamimilit sa akin ni na Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na ikinatakot ko kaya napaniwala nila ako sa mapanlinlang na salita para gamitin sa pansarili nilang kapakanan. Kaya naisip ko na bahala na. Trinomisahan po 150 million, napakalaking pera. At saka scholarship, edukasyon para sa mga anak. Number 17. Pagpasok ko sa opisina ni Senator Marcoleta, pinaupo ako at mayroon pang naunang kausap. Pagkatapos niyang makausap ang unang bisita, ay tinawag niya na ako at doon ko na ibinigay ang 4 na kopya ng affidavit na ginawa ni Mark na may notaryo. Tamang kalakaran po, pag may iarap na may vetting muna, vetting process. Bine-vetting muna siya, hindi dumaan sa vetting. Itong si Gutesa, kasi nga po, planted witness.
Kinotes. Yun ang reklamo ni Ping Lacson, mga kababayan. Bakit niya hindi dumaan sa vetting? Dapat may vetting process para i-determine kung credible yung witness, hindi bayaran. Talagang bayaran po. Sabi na, mga kababayan, ituloy natin yung basa. Pinipilit niya akong paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturoan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor, ayan lang ang mag-focus at sinagot ko na opo sir. Number 18, mga 8:55 a.m. Bumaba ako sa session hall kasama ang staff niya habang hinihintay ang pagtawag sa akin sa session hall ng Senado. Saktong 9:50 a.m. tinawag na ako na pumasok sa session hall at sinamahan ako ng kanyang staff hanggang sa pinaupo ako sa pinakalikod na nasa gitnang bahagi kung saan kaharap ko sina Senator Ping Lacson, Senate President Tito Soto at Senator Erwin Tolfo. Number 19, habang ongoing ang session, pinasumpa muna ako bago umupo. Naging observer muna ako bago naging privilege time. Naging privilege time na si Senator Marcoleta kung saan ipipresenta niya ako na resource person. Binasa ko ang affidavit na ginawa ni Mark at napagalitan pa ako ni Senator Marcoleta kasi nag-adlib ako at ang sabi ay sundan lang ang nakasulat. Nagkaroon ng break ang sesyon bandang 12 noon at bumalik ng 2 p.m. hanggang natapos ng 5 p.m. Number 20. Pagkatapos ng sesyon ng Senado, tinangka ko pang kausapin at magpaalam kay Senator Marcoleta. Pero may kausap siya at hindi niya na ako pinansin. Hanggang lumabas na ako ng sesyon kasama ang security ng Senate papuntang ground floor. Doon pinapirma na ako ng waiver na ayaw ko magtanggap ng security galing sa kanila na kung saan ay tumagal ang proseso ng mga 1 oras. Talaga, mga kababayan, sinit up siya. Lumabas akong mag-isa na naglalakad patungo sa open space ng parking area ng Senate at nakalutang na gulong-gulo ang isip dahil sa hindi man lang ako kinausap ni Senator Marcoleta pagkatapos niya akong gamitin sa kanyang mapansariling mithiin na mapublicize at i-criticize ang alleged involvement ni dating House Speaker Romualdez. Nagamit na eh. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ko ginawa ito? Napakabilis ng pangyayari at litong-lito ako. Sa mga panahon yon na kahit habang nagmamaniho ako, kinakausap ko ang misis ko na nanghihingi ako ng kapatawaran. Kasi nadala ako sa matatamis na salitang pangako nina former Congressman Mike Defensor at Senador Marcoleta, kaya ako nagpagamit ng gusto. Kay bilis ng pangyayari, di ko inaakala na ganito pala ang kalalabasan ng ginawa ko. Sa kadahilanan ng bugso ng damdamin at nagpadala sa manggagamit at matatamis na salitang para sa bayan, kaya nagawa ko ang bagay na yon. Number 21. Marami ang nagpadala ng pakikiramay ng kanilang simpatya at suporta. Minabuti ko na di na ako
mag-contact sa kanila para wala nang madadamay. Kasi alam ko na lahat ng dinidikit sa akin ay kinokonikta sa kung anuman ang aking ginawa, lalo na sa paggamit ko sa mga politiko at sa pagiging dating sundalong marino. Hindi na din ako kinontak ng opisina ni Senator Marcoleta o former Congressman Mike Defensor. Kaya doon ko na natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Number 22. Subalit noong September 27, 2025, may isang biglang kumontak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagsasabi na bibigyan ako ng numero ni Attorney Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pagsasaayos ng affidavit na may mga correction upang ito ay magamit na ebidensya sa pag-file ng kaso sa September 29, 2025. Pero hindi na akong nagtangkang kontakin ni Atty. Guanzon para maiwasan na ang muling paggamit sa akin. Hindi na daw siya nagtangkang kontakin si Atty. Guanzon. Number 23, ang tanging sinandalan ko na lang ay ang mga tunay na kaibigan na naging karamay ko at gumabay na nagbigay linaw sa aking isipan dahil sa pangyayari para sa aking seguridad at ng aking pamilya upang hindi na ako magamit pamuli ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. Yan ang kabuuang pangyayari sa panahon na yan. Ginawa ko ang sinumpaang salaysay na ito ng malaya at kusang loob. At ako ay nanunumpa ng lahat ng nakasaad dito ay pawang katotohanan ayon sa aking kaalaman at paniwala. Signed, Orly Gutesa, nagsasalaysay. So yan ang pirma, mga kababayan ni Orly Gutesa. Oh. Tinakpan lang. Ginawa ko ang sinumpaang salaysay na ito ng malaya at kusang loob at ako ay nanunumpa ng lahat ng nakasaad dito ay pawang katotohanan ayon sa aking kaalaman at paniwala. So i-replay ko sa inyo mga kababayan, i-search ko muna. O, kaya pala hindi siya familiar, mga kababayan, kasi pinapabasa sa kanya, kino-coach talaga siya ni Marcoleta. Ito. Tawanan yung mga tao doon. Sa pagmamadali, kung ano yung nakasulat, yun ang babasahin mo. Huwag kang nagmamadalian niya. Kung ano nakasulat, yan ang babasahin mo. Paragraph 20. Sabi ni Marcoleta. Paragraph 20 niya. Ulitin natin. Nag-adlib siya dito. Sa pagmamadali, kung ano yung nakasulat, yun ang babasahin mo. Nilapitan siya Nilapitan siya ni Marcoleta. Huwag kang nagmamadalian niya. Kung ang nakasulat, yung babasahin mo, paragraph 20. Sabi ko sa inyo, diiyakan ngayon yung mga DDS. So, deserve ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor na makulong. Although, walang relasyon dito yon yung pagkakulong nila. Yung pagtanggap ni, plunder, yung pagtanggap mga kababayan ng 75 million. Ganon din itong yung donor isa sa mga donors, 30 million yung binigay ni Mike Defensor kay Marcoleta. Ngayon, napakalaki pala yung promise sa kanya. 150 million. Wala, hindi naman natupad. Sabi ko sa inyo,
Malinaw na sindikato po ang nasa likod nito. Anyway, yan lang po mga kababayan. At ngayon, ito na yung breaking news sa mga national dailies po at mga major television network. Yung pag-recant ni Orly Gutesa. Okay pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.